Ito na, nasa linya na natin si Congressman Egay Erice. Kong Egay, magandang morning! Good morning. Nako, putol Kong Egay, tawag uli kami ha. Medyo choppy-choppy ang signal. Choppy, oh. Inaabangan pa naman ni Engineer Kuya Ronald Talens ang sasabihin ni Kong Egay. Balikan natin ang linya kay Congressman Egay Erice. Kong Egay, magandang morning! Good morning, Yun. Jerry, at good morning at happy birthday kay Katunying. Thank you. Teenager ka pa lang. Oo nga. Teenager ka pa lang, ini-interview mo na ako. Magpapareho ka na ngayon. Oo nga pala, no? Ang tagal ko na pala kayong kino-cover. Konsihal ka pa lang yata kino-cover. Konsihal pa lang. Buti na lang, hindi kita inabutan nung SK ka. Hindi ka mabuhay no? Opo, Congressman, ito na yung prayer mo, pinakinggan ng Supreme Court, temporary restraining order. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon, pangalawa sa Korte Suprema. Napakalaking kagaanan po sa loob at sa isipan. Alam nyo, talagang pinanghihinaan na ako ng loob dahil tinitiis ko yung stress. Nakikita ko yung stress ng aking pamilya, ng mga mahal ko sa buhay, ng mga supporters ko sa Caloocan. Parang tinatanong ako, bakit ka ba nakikipaglaban sa COMELEC? Alam mo namang napaka-makapangyarihan. At alam mo naman na sila ang referee ng eleksyon. Sabi ko naman, nasahan ko naman ito na talagang kahihirapan nila ako. Pero ang naisip ko naman, kaya gusto natin maging kinatuan para may boses yung tao, makikita yung mali. At makikipaglaban para sa bayan, iwasan yung pag-aabuso. Kung bababayaan ko naman to, parang dahil lang sa sarili kong interest. Kaya sabi ko, itong Supreme Court PRO, mahaba pa yung laban Pero malaking bagay dahil pagpalakas ng loob ko para ituloy. Alam mo, pag sa harap ng mga challenges, kung gusto mo na sumuko, parang ito yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na piliin pa rin yung tama kahit mahirap kaysa magsawalang kibo na lang. Oo, totoo yan. Pero kayo po ba, Kong Egay, ay may gag order ba sa inyo? O pwede pa rin ninyong ituloy yung mga akusasyon o mga ibinibintang ninyo sa COMELEC? Naipile ko na naman po ito sa korte at pinasya ko na hayaan na muna yung korte. Ombudsman, yung Supreme Court. Kaya lang po, medyo nababahala din ako dun sa statement kahapon ng spokesperson ng COMELEC, si Attorney Rex Laudjenko yata yung pangalan niya. Dahil sinabi niya na dahil daw dito sa sa PRO ng Supreme Court, hindi na matutuloy yung mock elections na gagawin nila. Nakita ko po parang walang connection yun Kasi po yung mock elections will only use mock candidates, mock entries. Anong epekto nun sa pagpapatuloy? Sa mock elections po, titingnan lang naman kung gumagana yung makina. Titingnan din po kung yung haba ng pila ay maayos, yung time and motion. At ito po ay ginagawa na wala namang connection dun sa ECM dahil doon sa election management system, dahil hindi naman po gagamit talaga ng mga real data sa mock elections. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin nun. Pero parang pinapahirap niya yung sitwasyon na yung 5 tao na inuutos ng Supreme Court na isama sa balota. Pangalawa, sinabi niya na mahirap daw ilagay sa pag-uwing yung election management system. Pero sa nakaraang sistema, napakadali. Natatandaan nyo, noong 2016, na disqualified ng COMELEC si Senator Grace Poe as presidential candidate.
December 18 yon, 2015, nung ma-disqualify siya, tapos nag-apila siya, HREP sa Supreme Court. So medyo tumagal din po. Pero nung diniklara ni-reverse ng Supreme Court yung disqualification niya, sandali lang naibalik naman sa ECM yung pagiging kandidato niya as president. At marami pa pong disqualify na wala naman po issue tungkol dun sa election management system. Ngayon lang po natin narinig yan. Pagka ganyan po, ano ba ibig sabihin? Mahina ba yung sistema? Bago ba yung sistema na hindi pa nasubukan? Kaya parang malaking issue. 5 kandidato. Ngayon po, parang napakalaking kagambalaan. Tignan nyo, 18 billion yung kontrata. 5 pangalan lang isisigit mo. Doon sa ACM, hindi naman sa balot. Sa ACM, sa BCM, sa election management system, parang napakabigat na problema na. Yun parang pinalalabas ni Laudianco. Pangatlo, sinabi niya na yung mga balota, 6 million daw, yung masasayang. Alam nyo, ito, ipaghiwalay natin, 6 million masasayang dahil sa isang kandidato na senator na nagkaroon ng TRO. Hindi dun sa 4 na iba pa local candidates. Kabilang ako. Bakit? Sa aming kasakalungan, mga 240,000 lang sa District 2. Dun sa mga maliliit na probinsya, baka wala pa 100,000 yung mga botante. So, konti lang yun. Dahil lang dun sa isang senatorial candidate na talagang i-reprint nila yung 6 million. 6 million, dapat siguro, ito ay isang malaking leksyon sa COMELEC that they should be very circumspect in disqualifying candidates, aspirants. Bakit? Kasi constitutional right ng isang tao, ng isang Pilipino na to be voted upon. So kung hindi sila masyadong sigurado, alam naman nila na may court of last resort. Hindi naman pwedeng dahilan nila, mahirap na, gagastos na, baka this is a prelude to another MR. Para dapat dito ang pakinggan talaga yung buong kaso, hindi due to technicalities na lang, di ba? Ang dating kasi Congressman, masansala ako lang po kayo. Ang dating kasi kapag bigla mong binasa yung balita, ito kasing mga to, nagabul-habul pa tuloy, gagastos tayo ng 132 nasayang tuloy. Nasayang tuloy 132 million hindi po, mali po yun dahil sa totoo lang po, yung sa amin, yung 4, I doubt it kung na-print na yung ballot. Na kaming 4. Bakit? 6 na milyon pa lang yung napiprint na ballot. Yung 6 na milyon na yun, meron taga Ilocos, taga kung saan lugar, hindi naman sabay-sabay na nandun yung sa ibang regions. Hindi sabay-sabay na lang region. Pero nung nakaraan, meron ka ng pinakita kong Egay na sample nakuha ka mo ni Mitch Kahayon. Na balot. Ano po yun? Na wala yung pangalan mo? Oo nga po, yun nga po yun. Yung sila sabi nila, yun yung pinaka-layout. Naka-layout. Diba? Hindi yun yung actual na printed ballot. Yun po yung layout na nilalagay dapat ng COMELEC sa kanilang website. Pero nung tinignan ko po yung website, ang nakalagay, nandun pa yung pangalan ko. Kaya lang, nung January 6 ng gabi, nung magsimula, hindi naman pinalitan yung sa website. Nagkaroon lang ng kopya yung kalaban ko. Yun yung sinasabi ko. Po. So, taga muna, yung TRO ba dahil ang nature nito temporary nga, wala bang petsa yan? Baka naman wala po akong sa pagkakaalam ko, hindi naman po ako lawyer, pero sa pagkakaalam ko sa maraming kaso na aking nalaman, ang Supreme Court TRO ay indefinite hanggat sila mismo ang nag-lift. Ayun. So ganito po, in other words, kapag ka po nag-imprenta, nag-resume na ng printing ang COMELEC ng balota, kasama ang National Printing Office, ang National Printing Office ay kapag ka mga taga 2nd District na ng Caloocan ng pag-uusapan,
kasama nila dapat ang pangalan nyo doon. Dapat ando na. Opo. Yan, sinabi naman po ng Korte Suprema, the COMELEC must comply. So, they prohibited the disqualification of my candidacy. So, maliwanag po yun, pero at binibigyan sila ng 10 araw para sagutin yung aking main petition. Ayun po. Ayun. Okay. Congratulations, Kong Egay. Congratulations po. Opo. Salamat po. Kong Egay Erice ng Caloocan.